nyo, yung hinahabol ng mga kababayang Pilipino po natin. Hindi lang pala 125 million pesos. Hindi lang pala mga kababayan lalo na yung pinababalik ng COA. 'Di ba ang alam natin nung una, 73 million lang. Pero ang pinababalik pala ng COA, sumatotal yung kabuuan nasa 448 million pesos. Ibig sabihin yun po yung nilustay ng walang kaalam-alam ang mamamayang Pilipino. So eto, pakinggan po natin. Umaabot na sa 448 million pesos na confidential funds ang pinasosooli ng COA sa opisina ni... Kasi baka magtaka kayo meron po kasing binabanggit dyan mga kababayan na 375 million pesos na pinababalik ng COA. And then kung ipa-plus pa natin yung 73 million pesos na ipinababalik din ng COA na disallowance, yan po ay kung tutotalin po natin, nasa 448 million pesos po yung sumatotal na pinababalik po kay Vice President Sara Duterte na ayaw naman niyang ibalik. Anyway, tuloy pa natin. VP Sara, alamin kung bakit sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Naglabas ang Commission on Audit ng isa pang notice of disallowance laban sa Office of the Vice President. Ipinasasaoli ng COA sa OVP ang halagang aabot sa 375 million pesos na confidential funds. 375 million pesos na confidential funds. Pinababalik po ng COA kay Vice President Sara Duterte. I-plus nyo na lang yung 73 million at nasa 448 million yan. Dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na hati sa 3 ang pondo at sa kada release ay tig 125 million pesos. Kabilang sa dinidin sa OVP ay ang maling paghawak ng pera dahil sa paglilipat ng cash advance sa mga taong hindi naman nakatalaga para dito. Ayon rin sa COA, hindi napatunayan ng opisina ng bise na nagamit nilang nasa 62 million pesos na pondo sa kanilang intelligence activities. Nasa 199 million pesos rin daw ang kanilang nagastos ng walang valid invoice at puro acknowledgement receipt lamang. Matatandaan na nauna rito ay may 73.3 million pesos disallowance ng opisina ng bise. Sa kabuuan, nasa 448 million pesos lang ang pinasasauli sa OVP. Ang tanong mga kababayan, ibabalik kaya ni Vice President Sara Duterte yan? Nasaan yung sinasabi ni Robin Padilla noon? Ibabalik natin yung sinabi ni Robin Padilla. Na sinasabi ni Robin Padilla, maliwanag na yung sinasabi ng COA. Walang violation si BP. Diba yun yung pinapakalat nila dati? At saka yan din yung sinasabi ni Daryl Yap noon. Mga kababayan, ano yung sinasabi ni Daryl Yap dati? Basahin natin. Wait lang Ayan, confidential funds na pasado sa audit daw mga kababayan. Nililito ang publiko para magalit. Pinagtutulungan daw ng mga kakampings, NPA at ng gobyerno. Nalulung daw po sa kapangyarihan. O sinasabi nila dito, yung confidential funds daw po, pasado daw po sa audit at walang mali, sa madaling salita. O bakit ngayon 448 million yung pinababalik kay Vice President Sara Duterte? O Di ba paano nyo ngayon pasisinungalingan yan? Mismong COA na po ang nagsabi. Di ba? Na 448 million pesos yung sumatotal na pinababalik. Ang tanong, ibabalik kaya ni Vice President Sara Duterte yan? Mga kababayan. Nasaan yung sinasabi mo, Senator Robin Padilla, na malinis si Sara sa COA? Ayan ngayon 448 million yung pinababalik. Sa hindi malinaw na paliwanag ng paggastos ng confidential funds. Bukod dito, naglabas ng resibo si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon kaugnay sa naging pahayag ng alleged bagman na si Ramil Madriaga na binigyan siya ni FPRRD ng nasa 25 million pesos para bumili umano ng mga sasakyan na gagamitin sa kampanya ni VP Sara noong 2022. Sa LTO records na binigay ni Ridon sa BNC, nasa 14 vehicles ang nabili ni Madriaga. Grabe, Isa rito ay mga motor na ang ilan ay high-end. Ayan mga kababayan, di ba may binanggit si Madriaga na pinabili ni dating Pangulong Duterte ng mga motor para kay Sara. Sinasabi ng mga DD-Shet, fake news daw. Ayan yung resibo mga kababayan. 2 ang kotse at 1 ang cruiser. Ang punto po nung disclosure with the LTO ay hindi ho lahat nung po mga binabanggit dyan ay uncorroborated. Mahalaga po yung disclosure na ito dahil pagpapakita po ito na totoo po yung mga vehicles, motor vehicles, mga motor, at yung pong FJ Cruiser na binabanggit niya sa affidavit po niya mismo.
Raratsadahin na raw Yung mga DD-set, iyakan na ba? Iyakan na ba? Iyakan na ba tayo? Iyakan na? Ayan, akala ko ba fake news yung mga sasakyan na binabanggit ni Ramil Madriaga? Bakit ngayon naglabas si Congressman Terere doon ng ebidensya? Resibo na talagang totoo, mga kababayan, at kinumpirma ng LTO. Diba na totoo yung mga sinabi ni Ramil Madriaga? Akala ko ba fake news yun? Diba alam nyo mga kababayan, ito ngayon palang sasabihin ko na, pag hindi po talaga ginalingan ng kampo ni Sara Duterte, hindi nila malulusutan ito. Pero nyo, ang daming abogado. Ang dami mong abogado, Vice President Sara Duterte. Pero ni isa walang naglakas ng loob na humarap dito para ipagtanggol ka. Sayang binabayad mo. ng House Justice Diba? Committee ang pagdinig kaugnay sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Inaasahang matatapos na ito ngayong buwan at sa susunod na buwan ay aakyat na ito sa plenaryo para magbotohan. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, kampante silang sapat na ang naging panahon para magkaroon ng hatol ang mga mambabatas. Yara! Hindi naman ho Biblia ang katotohanan yung sinasabi ni Madriaga. Kasi that can also be challenged by way of cross-examination in the Senate. And I believe and I'm confident and I'm optimistic that they will use, what was presented by the resource persons representing agencies, PSA, NBI, COA, as their baseline in order to come up with their own personal decision. Kung matatapos na ngayong buwan ang pagdinig ng House Justice Naku Committee po. kaugnay sa impeachment Ano yung sabi ni Congressman Adyong? Panahon na para magbigay ng hatol. At ano yung, eto hulaan nyo mga kababayan, ano kaya yung posibleng magiging hatol kay Vice President Sara Duterte? Ako tingin ko talaga dyan may impeach yan sa pangalawang pagkakataon. complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, 2 hearing na lang inaasahan natin. Una rito ang sa April 22 o sa Miyerkules at susundan rito sa April 29. Para sa agenda ay Sayamir Fuentes. Abante. Bukod dyan mga kababayan, 'di ba? Bukod dyan sa balita na yan, may nakita pa tayong isa. Eto. Ano yung sabi dito sa Abante, tunay na tabloidista? Tax records ni BP Sara. Mister, hawak na po ng House panel. O yun, ibig sabihin hawak na ni na Congressman Terere doon. Ni na Congressman Luistro. Diba? So sabi dito, basahin po natin, na isumiti na ng Bureau of Internal Revenue, BIR, sa House Committee on Justice ang tax records ni na Vice President Sara Duterte at mister nito na si Manasseh Carpio. Sabi pa dito, kaya para si chairperson ng komite na si Batangas, Representative Luistro, motu academic na ang petisyon ni Carpio sa Quezon City Regional Trial Court o itong RTC na naglalayong pigilan ang BIR na isumite ang mga dokumentong ipinapasabina ng House panel mga kababayan. Sabi pa dito, ayon kay Luistro, nakatanggap ng komite or natanggap na ng komite ang mga hinihingi nitong tax record ng mag-asawa noong Abril 14 mga kababayan. Kaya yung mga aksyon po ni Mans Carpio na patigilin daw, yung BIR pigilan daw na maglabas ng kanilang tax record, wala na pong bisa yun mga kababayan kasi nga April 14 pa lamang po nakuha na ng Committee on Justice yung tax record ni Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Mans Carpio. Ano po sasabi pa dito? Sinabi ni Luistro na ang pagdinig sa Abril 22 o bukas mga kababayan ay si sentro sa umano'y Elgaten o unexplained wealth ng Vice Presidente. Bukod sa BIR, sinabi ni Luistro na inaasahang ipipresenta ng Office of the Ombudsman ang mga Statement of Asset Liabilities and Network, SALN, gayon din ang mga ulat ng Anti-Money Laundering Council, AMLAC, kaugnay ng mga bank transaksyon ng Vice Presidente at Mr. po nito mga kababayan ng si Mans Carpio. Naku po, pagka dito mga kababayan sumabit si Sara Duterte, maniwala kayo sa akin, tapos ang political career niyan. Lalo na, eto, bukas mga kababayan expected na natin ito. Diba, inimbitahan si former Senator Trillanes. Maniwala kayo sa hindi mga kababayan, expected na dito na lalabas yung pamamakyaw ng pamilyang Duterte ng mga ari-arian. Lalo na po ni Vice President Sara Duterte.
'Di ba lalabas bukas sa hearing ng ng House Committee on Justice yung issue, babalik ulit yung issue ng pamamakyaw ng ari-arian ng pamilyang Duterte. 'Di ba noon mga kababayan, biruin niyo kung gaano kadami yung ari-arian ng mga Duterte, di lalo na ngayon na nakatikim po sila ng mga matataas na posisyon sa ating pamahalaan. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, yan. So kung naaalala nyo, yung first hearing natin nung April 14, ang naging focus natin is confidential fund. As matter of fact, that is one of the significant reason why Ramil Madriaga, I believe, was presented as well. Kasi may allegation siya doon about the delivery of confidential fund, sabi ng Lady Solon. Sabi pa dito mga kababayan, but this time around on Wednesday, April 22, ang focus natin is the allegation of unexplained wealth and non-disclosure of SALN mga kababayan, or in SALN. Dagdag pa ni Luis Tro. Kasalukuyang sinisilip ng Justice Committee ang mga ebidensya sa impeachment hearing upang matuloy kung mayroong probable cause ang mga reklamo at dapat itong iakyat sa Senado para po sa paglilitis mga kababayan. So bukas, makikita at masasaksihan po natin mga kababayan kung gaano nga ba kayaman si Vice President Sara Duterte, kung nagbabayad ba sila ng tamang buwis, at kung may katotohanan ba na talagang tumatanggap sila ng napakalalaking halaga ng pera. At saka yung pinaka-inaabangan ko din dito mga kababayan, yung issue ng pamamakyaw ng ari-arian ng pamilyang Duterte. Kasi yan po talaga yung isa sa pinakamalaking pag-uusapan bukas mga kababayan, dahil nga, ano ba yung sinasabi ng mga DD-shit? Simpleng pamumuhay, yung bahay ni Duterte, yung berdeng bahay, wala daw idinagdag na haligi, at simple daw yung bahay mga kababayan, at hindi daw po mayaman si Digong at etong pamilyang Duterte. Kasama na po dyan si Vice President Sara Duterte. O di malalaman natin kung totoo ba ang sinasabi nila na hindi mayaman ang pamilyang Duterte mga kababayan. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po sa usapin na yan? Comment below na lamang po ha kung ano po masasabi ninyo hingil po sa issue na yan mga kababayan.